Ang Jesus the Bride and Morning Star Ministry ay nagsimula with a burden. It was 1984 I came to know the Lord. And it was really an experience that I cannot forget how the Lord has touched my heart. And of course, a decision was made to receive Jesus as my Lord and Savior. There was so much hunger in my heart, sobra yung uhaw ko, gutom ko sa salita ng Panginoon for the first time in my life. And a year after, the Lord impressed upon my heart to start a Bible study. It was 1985. And we started in a Bible study of 3. Actually, it started in Paco, Manila, and then we transferred to a place in Nakfil. And to make the long story short, from that Bible study, it started in our house in Paco, then transferred to Nakfil. The Bible study grew up by leaps and bounds. Sa pagkakaalala ko, nagsimula ang JBMSN sa Nakpil Bible Study kaya Lola Uria. And then, binaba siya sa garahe. Dan nung lumaki, pumunta tayo sa Jorama, tapos sa Jorama, pumunta sa Doña Ramona. But yung time na yon, ang pangalan ay hindi JBMSIM, kundi Kalayaan Christian Fellowship. Nasa Doña Ramona na doon lang nagkaroon ng pangalan na inilagay sa SEC o credit sa SEC as JBMSIM, Jesus the Bride and Morning Star Ministry. Hindi naman JBMSM kasi yan. Noon, kaya ko natandaan na meron akong kopya na SEC registration. Di ba, tinanggap ko Panginoon 1988. This was July 10, 1989. Una, napapasalamat ako sa iyo. Sa kapatid ko, si Ami Junior. Kasi nung 1989 na kailangan i-register ang fellowship sa SEC. Lahat kami nag-ano ng pangalan para sa ministry. Yung pangalang Jesus the Bride and Morning Star ang napili ng SEC para maging pangalan ng ministry natin. Yung kapatid kong yon ay hindi dati sumasama sa gawain. Pero nagkaroon ng pagkakataon na ang prayer meeting ginawa sa amin, sa bahay namin, dun sa kwarto ng tatay ko at ng nanay ko dahil nasa Canada na nga sila, ginamit namin yun para maging prayer meeting room. So every Monday, nandun sila lahat, Nailing, Ninok, ng Imang, si Kanati, si Pastor Ronis, ang mag-asawa ni Pastor Edwin at Ate Elma. So, one time, si-share si Pastor, ang napag-share niya yung kuya ko, yung panganay namin. Habang nag-share pala siya, nakikinig yung Amin Junior. Sa hagdanan, nakikinig. Imbes na yung kuya ko ang message ni Pastor, siyang tinamaan. So, umpisa nun, nag-ano na siya, sumama na siya sa gawain. 40 years na hindi ko makakalimutan na yung na-assign ako sa Pasig kila Sister Nida. Sa family nila, sinama ako ni Tatay Obi Pangan. Sabi niya, sama ka sa akin, Pastor Edwin, kakaroon tayo ng Bible study. Kala ko malapit lang yun, yung pala sa Pasig. Taga-Paco ako. Di sumama ako, no? At dumating yung time na pinahandle sa akin ni Tatay Obi yung Bible study na yun. Talagang mahaba din panahon na nagtiyaga ako doon. Isa sa mga hindi ko makakalimutan doon, yung nahulog kami ni Brother Ronnie dun sa naayos naming kuryente sa palengke yun dahil andun yung gawain ng Panginoon. Dalawa kami nakatungtong dun sa kisabi, biglang bumagsak. Di nahulog ako at nasugatan ako. Yun ang hindi ko makakalimutan na experience na kung saan kahit ganun ang nangyari, tuloy pa din ang paglilingkod. Simula nung nag-start ako sa GB, doon ko naranasan talaga yung ibang kilos ng Panginoon.
hindi dahil kay Tilma. Naranasan ko talaga na naging active ako, tapos doon ko naranasan yung ginamit ako ng Panginoon doon sa palengke, study. ano? Bible study. Bible study sa palengke. Talagang andun kasi ang pagkilos ng Panginoon hanggang sa kasaksan namin kasi si Pastor Edwin noon. Kami yung nagbi-maintain ng church. One time nga nahulog kami ni Pastor Edwin galing kami sa mini-maintain namin yung bubong. So, kasama ko si Pastor Edwin. Hindi namin alam na yung bubong na pala talagang babagsak na. Pag bagsak ng bubong, si Pastor Edwin andun na sa baba. Ako nakabitin. Tinitignan ko si Pastor Edwin. So, kahit ganun mga sitwasyon naranasan ko, talagang lumaga ako sa Panginoon sa GB. Sa akin naman, yung experience na mag-share sa palengke, mag-lead ng praise and worship, magpunta sa Bible studies kahit gabi na, halos ating gabi ka na uuwi, malayo pa yung pupuntahan mo. Tapos yung sasabit ka sa jeep kasi gusto mong makahabol dun sa Bible study at yung sa pauwi. At ang last na is yung mag-evangelize sa kalye na talagang hindi mo kilala. Yun ang karanasan na as a youth, doon kami talagang na-train paano mag-lead or paano mag-share. Tatandaan ko, makasama kami ni Pastor at nag-uusap kami kung saan kami magsiserve kasi mag-aasawa kami, magpapakasal kami. Although, in-invite kami, yung pastor ko sa COP na doon na lang kami dalawa. Ganon din siya, in-invite naman ako na doon na mag-serve sa church nila. Pero, pag kinasal kami, i-assign siya sa Palawan, which is malayo. So, napag-usapan namin na, sige, maghanap na lang tayo ng ibang church kung saan tayo pwedeng gamitin. So, yun nga, one day, ihahatid ako ng pastor sa bahay namin. So, pagbaba namin doon sa kanto ng papunta sa amin, which is Nakpil, narinig namin, may nag-aawitan. So, nandun sa garahe. So, sige nga, tingnan natin. So, curious lang kami, ano ba ito? Full gospel ba to? So, first, nag-attend lang kami. So, from there, nagkaroon na ng mga kabataan, dumami na rin kami, at yun na, nagkaroon na ng regular na service. Sa nakaraang 40 years, looking back talaga nung nagsisimula kami dito sa Jesus the Bright Morning Star Ministry, nakita ko yung mga paghamon sa mga pastor, kay Pastor Rolly, kay Pastor Ricky, at saka kay Pastor Edwin. Grabe, na wala talaga, liit-liit ng allowance nila, na kulang pa para sa pamasahe for the week, pero hindi naging hindrance para magpatuloy sila sa pag-preach sa Jesus the Bright Morning Star Ministry, sa paghayo. That strengthens me. Sabi ko, grabe itong dedikasyon ng mga pastor namin na kahit kulang ang allowance, tuloy pa rin sila. Ako, naging inspiration namin si Kuya Ramon, saka si Ate Sara. Sila palagi yung nag-encourage sa amin. Nakita namin yung kanilang dedication sa church bilang isang haligi ng GB. Kaya nung nagkita uli kami ni Kuya Ramon at ni Ate Sara, grabe yung galak sa puso ko na nakasama natin uli sila sa GB family. So, doon po nakita yung kabutihan, katapatan ng Panginoon kasi umalis kami sa church dahil nagkaroon ng problem sa leadership at ang number one involved doon ako. So, talagang nangyari yon. So, nag-decide kami ni Sarah na instead na magpatuloy ay umalis muna. So, umalis kami na, kung hindi ako nagkakamali, 1999-2000. So, very, sa amin yun, very napakahirap sa amin dahil siyempre,
for 12 years or more. Yung sinasabi nga namin kanina, nalilipot kami sa JBMSN, Kalayaan Christian Fellowship to JBMSN. So ang hirap nun, pero kailangan gawin. Pero ginamit yun para ako naman, kami, ay matrain ng Lord in our character, ganyan-ganyan. Wala naman kami bala, hindi naman namin sukat na kalayan na babalik kami sa JBMSN. Ngayon, yun nga, yung sabi ko, nung 2022, yun yung face-to-face na eh. May yun eh, nung lumipat at ako doon kakamali sa Makati, sa King's Court. So ako muna ang unang dumalo eh. Ako muna ang unang dumalo. Sabi natin, Sarah, ikaw muna. Ang talagang sa amin doon, para kami ay manumbali, pagbalik. Nadama namin yung pagmamahal ng pastor, sa yung mga sinasabi ko kanina ng mga kasama namin. Sorry. Yun. It is yung love expressed na kung umalis kami doon because of naghahanap ka ng love, ito pagbalik namin, nakita namin yun. Sa akin po yung naranasan ko noong 1987, April 15 to 19, sa Batangas sa Ibabaw, Cuenca. In-invite nila ako sa isang camp at kaya special sa akin, very memorable dahil doon ko tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Doon ko na nasumpungan ang kanyang dakilang pagmamahal sa tao at isa ako dun sa tao na makasalanan na binigyan niya ng chances. That's why very memorable sa life ko ito. Ang dami akong himala talaga na nangyari sa buhay ko. Diyan sa Soldier Shields, unang-una, syempre, isang shoplifter, isang durugista, isang bababaero, isang talagang sanggano ng lipunan. Salamat sa Panginoon dahil ako'y binago niya. Yun siguro yun na yung pinakamatinding ginawa sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng JBMSM. Kaya salamat talaga ako ng malaki, sobra sa church na to. At talagang wow, talagang I'm so blessed na napunta ako dito at mahal na mahal ko ang pamilya ng JBMSM. So from the start talaga ay mapalad ako na nakasama ako kung paano rin lumalago physically and spiritually ang church na ito. So, praise God. Naging part ako talaga ng tsaka sa kabuuan ng buhay namin, dito na ako nag-youth, dito na ako nagkaroon ng asawa, dito nagkaroon ng anak. So, ibig sabihin, hindi lang siya part eh. Parang JB is a life sa amin. Life sa amin. Well, let me quote a verse from Hebrew chapter 10, verse 23. Sabi rito, let us hold unswervingly to the hope we possess. For he who promised is faithful. Sa Tagalog sabi, huwag tayong manghinawa sa ating inaasahan, huwag tayong mapapatinag dahil yung nangako sa atin ay maaasahan. Ako, number one, siguro nagbibigay inspirasyon sa akin is yung mga nauna. Yung mga nag-start ng ministry na to. No? Yung iba buhay pa, yung iba wala na. And yun yung isang bagay kasi hindi madali mag-start ng isang ministry. I pray that even the young people, ay yun yung makitang inspirasyon nila na magpatuloy sila. And I love the young generation. Pero kailangan nyo rin matatanda for wisdom. Kasi God is giving us wisdom as we go on our walk with Him, walking with God. Hindi ko pong sinasabi sa akin, ang Panginoon ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya purihin po talaga, lagi kong panalangin ay
lumago ang gawain, patuloy na hindi mawala ang gawain kahit kami ay wala na rito sa ibabaw ng lupa. Kaya ang Panginoon ay talagang nagtatayo at naglalagay ng napakaraming mananamba sa Kanya. Sa akin, ang aking paalaala sa lahat ay yung maging tapat tayo. Lahat ng tungkulin ibigay sa atin ng Panginoon at ipagpatuloy natin ang gawain yung hanggang sa tayo ay nabubuhay. Meron man na dapat na pasalamatan natin is the God who calls us is faithful. No more nor less. He is faithful in every area of the call that God has placed in my life and in the people that God is joining with me in this ministry. Yun ang pinakamatindi. Tapat ang Panginoon. At saka isa pa, many times when God gives you instruction, it doesn't make sense. Pero like ko sasabihin nito, sunod ka lang kay Lord, kaya hindi mo alam ang kasunod. It's a moment by moment walk with the Lord. So I'm greeting the Jesus the Bright and Morning Star Ministry. A happy 40th anniversary, JBMSM. Let's go!